Mga kapatid, babasahin po natin ang paksa ng ating leksyon. Tumiwala sa Panginoon ng buong puso at huwag manangan sa sariling kaunawaan. Likas po sa tao na may limitasyon o hangganan ang kanyang pagkaunawa at kakayahan kahit papataas ang inabot ng kanyang pag-aaral. Nagtamo ng karangalan, kayamanan, kapangyarihan. Kaya kailangan ng lahat ng tao na matuto na tumiwala sa karunungan at kapangyarihan ng Diyos at huwag mananangan sa sarili. Ang pagtitiwala sa Panginoon Diyos ay hindi po nangangahulugan nais niya na maging irrational tayo o huwag na nating gamitin ang ating isip at kakayahang kaloob ng Diyos sa atin sa pagharap sa iba't ibang aspeto ng buhay. Lalo na sa paglutas ng mga suliraning nakakaharap natin sa buhay natin sa daigdig na ito. Kundi isinasalig lang natin ang ating unawa at kakayahan sa katalinuhan at kapangyarihan ng Diyos na marunong at makapangyarihan sila. Wala nang masihigit kaysa rito sapagkat walang hanggan ang karunungan at kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Dumako tayo sa unang bilang. Gaano kahalaga na matuto tayong tumiwala sa Panginoon at huwag manangan sa sarili nating kaunawaan at kakayahan. Ang sagot, basahin natin, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso, huwag kang manangan sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Sa kasunod na bilang, ano ang katumbas nang ituturo ng Diyos ang ating mga landas kung buong puso tayong magtitiwala sa Kanya at hindi tayo mananangan sa sarili nating kaunawaan at kakayahan? Basahin natin ang sagot. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, huwag kang mananangan sa iyong sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga ay alalahanin at kanyang bibigyan ka ng pagtatagumpay. So mga kapatid, pagka inaalaala natin ang Panginoong Diyos sa lahat ng ating lakad o sa lahat ng ating gawain, ituturo niya sa atin ang daan tungo sa ikapagtatagumpay o ikapagtatamo ng magandang kapalaran. Ayaw ng Diyos, mga kapatid, na maging miserable o kawawa ang buhay natin. Kaya, dapat nating matutuhan. Dapat nating gawin na sa Kanya ilagak ang buong puso nating pag-asa, pagtitiwala, at kailanman. Huwag tayong mananangan sa sarili nating kaunawaan at kakayahan. Sa ikatlong bilang, ano ang tawag ng Biblia sa taong nananangan o umaasa sa sariling kaunawaan o kakayahan? Ang sagot, ang nagtitiwala sa kanyang kakayahan ay mangmang. Ngunit ang lumalakad na may kapantasan o katalinuhan ay maliligtas. Mga kapatid, isang mangmang ang turing ng Diyos sa mga hindi natutong tumiwala sa Kanya, kundi nangahawak sa sariling kaunawaan at kakayahan. Kahit pa ang isang tao ay, sabihin natin, may mataas na pinag-aralan. Pero sa paningin ng Diyos, mangmang siya kung hindi siya natutong magtiwala sa Diyos. Sa ikaapat na bilang, ano ang kamangmangan
ng mga taong hindi tumitiwala sa Diyos, kundi sa sariling kaunawaan? Ang sagot, ang paggalang at pagsunod sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mangmang ang aral at mga saway. Kaya walang halaga sa mangmang o hinahamak ng mangmang ang mga aral at sawain ng Panginoon. Sa kasunod na bilang, anong mahigpit na tagubilin ng Diyos sa mga lingkod niya tungkol sa mga taong itinuturing niyang mangmang? Ang sagot, iwasan mong makisama sa mga taong mangmang. Iwasan. Pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Ang Panginoong Diyos mismong nagsasabi, mga kapatid, na iwasan nating makisama sa mga taong mangmang. Sapagkat sa kanila wala tayong mapupulot na kaalaman. Sapagkat hinahamak nila o hindi nila pinahahalagahan ang mga aral at mga saway ng Panginoon. Sa ika-6 na bilang, anong tiyak na sasabi sa itinuturing ng Diyos na mga mangmang kahit kabilang pa sila sa kanyang bayan? Ang sagot, inyong dinggin ngayon ito, o hangal na bayan at walang unawa, na may mga mata at hindi nakakakita, na may mga pakinig at hindi nakakarinig. Dahil dito, parurusahan ko sila. Maghihiganti ako sa kanilang bansa. Ang Panginoon ang nagsasabi nito. Kaya, wawakasan ng Diyos ang kahangalan ng mga taong mangmang. Maghihiganti ang Diyos sa kanila. Katumbas, tiyak na parurusahan sila. Kaya, huwag natin silang pakisamahan. Layuan natin sila. Huwag tayong makikisama sa kanila. At huwag nating tutularan ang masasamang ginagawa. Sa halip na tularan at makisama sa mangmang, ano ang dapat nating tularan? At piliing maging kasama o kaibigan. Ang piliin nating maging kaibigan ay yaong matatalino. Sa ika-7 bilang, sang-ayon sa pagpapakilala ng ating Panginoong Jesucristo, sino ang mga taong matatalino na dapat nating tularan at piliing maging kasama o kaibigan? Basahin natin ang sagot. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ng bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Mga kapatid, ang tumutupad o sumusunod sa mga salita ng ating Panginoong Jesucristo, na ang mga salitang yun salita ng Diyos Galing sa Diyos yun yung mga ipinangaral ni Kristo. Ang sumusunod doon ay itinulad sa taong matalino. Na, ang sabi ng Biblia, nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Sa makatuwid, matibay yung pundasyon. Kasi itinatag sa bato Kaya kahit dumating ang kalamidad, hindi babagsak ang bahay na iyon. Katumbas ito ng sinabi ng Biblia sa bandang unahan ng ating pag-aaral na ang lumalakad na may kapantasan o katalinuhan ay maliligtas. Kabaliktaran ng tiyak na mangyayari sa mangmang, sila po ay mapapahamak. Kaya, magandang kapalaran, magandang kinabukasan ang nakalaan sa mga hindi nananangan sa sariling kakayahan o sa kanilang kaunawaan. Magandang kapalaran ang nakalaan sa mga nagtitiwala sa Diyos, na ang kanilang pagtitiwala ay pinatutunayan sa pagsunod sa kanyang mga utos, sa kanyang mga kalooban.
Tiniyak din ang pagtatamo nila ng kaligtasan pagdating ng araw ng kaya lagi nating idalangin sa Ama na ipagkaloob niya sa atin ang karunungan at pagkaunawa na galing sa Kanya upang gabayan, patnubayan tayo na magawa ang mga bagay na nakalulugod sa Kanyang paningin sa lahat ng panahon ng ating buhay. Yan ang leksyon natin, mga kapatid, at bago tayo manalangin muli, basahin natin ang paksa, tumiwala sa Panginoon ng buong puso at huwag manangan sa sariling kaunawaan. Mga kapatid, tumayo kayo, tayo manalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng maraming sa iyo. Hanggang ngayon, ikaw po ang aming patnubay. Ikaw ang nag-iingat at nagmamalasakit sa amin. Tinanggap namin ang iyong mga salita. Maawa ka po, Ama. Huwag lamang itong nadinig ng iyong mga lingkod, kundi higit sa lahat. Tuloy namin itong masunod hanggang sa araw na ng aming kaligtasan. Pagpalain mo pong palagi ang mga kabataan na aming tinuturuan. Huwag mo sana silang pababayaan. Aman Diyos, napakasama ng sanlibutan na kanilang ginagalawan. Ingatan mo sila. Mamalagi silang tapat sa iyo. Mamalaging kaligayahan ng kanilang mga magulang. Higit sa lahat, O Diyos, ipagkaloob mong banal na takot sa iyo upang kailanman huwag silang mawalay sa piling. Salamat, Ama, sa pagkasangkapan mo sa aming mga pagsamba. Patuloy na dumadaloy sa amin ang iyong mga salita na gabay ng aming buhay. Ano man po ang aming kasalanan, O Diyos, patawarin kami. At sana po tinanggap mo ang aming pagpupuri at ang aming pagsamba. Nagkakatiwala kami, binasbasan mo po kaming lahat sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas.